ただ先に回して松山止めていきます。いいパスだ。カイソットは昨日と同じ失敗をしたくない川崎。ちょっと止めたいがカイソット入ってバックだ。まずここ引っかかっちゃったんですね。になります。笹倉Magandang araw mga Kai Soto fans. Ang kasaysayang laro ni Kai Soto laban sa Kawasaki Brave Thunder sa Japan B-League, kung saan pinangunahan niya ang Koshigaya Alphas sa isang dominanting panalo, ay muling nagpatunay na siya ay isa sa mga pinakahinahangaang batang manlalaro ng basketball sa buong mundo. Sa kanyang 25 points, 18 rebounds at nakakamanghang plus 41 efficiency, ipinamalas ni Kai ang kanyang husay sa parehong opensa at depensa. Ang ganitong klaseng laro ay nagbukas ng mga talakayan tungkol sa kanyang pagkakapareho sa mga NBA superstars tulad ni Giannis Antetokounmpo at Kristaps Porzingis. At ihahambing natin ang kanilang mga estilo, kalakasan at ang potensyal ni Kai na maging isa sa mga pinakamagaling na manlalaro sa pandaigdigang entablado ng basketball. Si Kai ay patuloy na umakyat sa kanyang potensyal bilang isang pangunahing manlalaro ng basketball. Sa kanyang laro, laban sa Kawasaki, ipinakita niya ang kombinasyon ng taas, galing at basketball IQ na bihirang makita sa mga kasing edad niya. Ang kanyang 25 points ay napatunay ng kanyang kakayahan sa opensa, mula sa pag-post up, mid-range shooting hanggang sa pagpasok ng 2 3-pointers from 3 attempts. Samantala, ang kanyang 18 rebounds ay simbolo ng kanyang walang sawang pagsisikap sa ilalim ng ring. Ang kanyang plus 41 efficiency ay nagpapakita rin kung gaano siya kahalaga sa panalo ng kanyang kupunan. At ang kanyang pag-flex ng muscle at malakas na sigaw pagkatapos ng isang makapangyarihang dunk ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang kumpiyansa, kundi ng kagustuhang ipakita sa mundo na siya ay handang-handa na para sa mas malaking hamon. Ang ganitong klaseng laro ay may ihahambing sa mga tagumpay ng mga superstars tulad ni Giannis Antetokounmpo at Kristaps Porzingis, na parehong kilala sa kanilang pagiging versatile at impactful sa basketball court. Si Giannis Antetokounmpo ay kilala sa kanyang natatanging kombinasyon ng kanyang taas, bilis at lakas. Sa taas na 6'11 at wingspan na 7'3", si Giannis Antetokounmpo ay nangingibabaw sa pamamagitan ng kanyang athleticism at aggressiveness style of play. Isa siyang point forward na kayang mag-orchestrate ng plays habang sabay na umatake sa paint. Si Giannis Antetokounmpo ay isa ring mahusay na defensive player. Kayang magbantay sa iba't ibang posisyon at magbigay ng protection sa rim. Kumpara kay Giannis Antetokounmpo, si Kai ay may taas na 7'3", ay may parehong haba at presensya sa depensa. Pero ang kanilang estilo ng laro ay magkakaiba. Habang si Giannis ay nakatuon sa agresibong pag-atake at fast break plays, si Kai naman ay mas maingat at technical sa kanyang approach. Sa laban kontra Kawasaki, ipinakita ni Kai ang kanyang husay sa footwork sa ilalim ng post, shooting mula sa mid-range at stretching the floor gamit ang kanyang 3-point shooting. Kung si Giannis ay kilala sa mga makapangyarihang dunk, si Kai naman ay mas mahinaon pero epektibo sa half-court settings. Si Kristaps Porzingis ay tinaguri ang unicorn dahil sa kanyang bihirang kombinasyon ng taas, shooting ability at rim protection. Sa kanyang taas na 7'3", kaya niyang maglaro bilang stretch big na siyang nagbibigay ng malaking problema sa mga traditional center na hirap sa pagdepensa sa labas. Kilala si Kristaps Porzingis sa kanyang 3-point shooting at shot blocking na mahalagang aspeto sa modernong laro ng NBA. Ang laro ni Kai laban sa Kawasaki ay halos kahawig sa estilo ni Kristaps Porzingis. Tulad ni Kristaps, si Kai ay may kakayahang maglaro sa labas at sa loob at nagpapakita ng soft touch ng kanyang shooting at husay sa pagbabantay sa paint. At ang kanyang 2 3-point shot sa laban ay nagpapakita ng kakayahan niyang mag-stretch sa depensa. At bukod dito, ang kanyang 18 rebounds ay nagpakita ng kanyang kakayahan sa ilalim, isang aspeto kung saan madalas punahin si Kristaps Porzingis. Sa depensa naman, si Kai ay maaasahan bilang shot blocker at rebounder
na siyang nagiging dahilan para mag-adjust ang opensa ng kalaban. Ang nagpapalakas kay Kai kumpara kina Kristaps Porzingis at Giannis Antetokounmpo ay ang kanyang kakaibang kombinasyon ng traditional at modernong kasanayan sa basketball. Sa taas na 7'3", meron siyang size para mangingibabaw sa ilalim, pero ang kanyang shooting touch ay nagbibigay sa kanya ng flexibility na maglaro sa labas. Ang kanyang basketball IQ at unselfishness ay nagiging mahalaga sa mga team-oriented na sistema, tulad ng ipinakita niya sa kanyang pag-lead ng Koshigaya Alphas laban sa Kawasaki. Ang kakayahan ni Kai sa rebounding ay isa pang aspeto ng kanyang laro na dapat bigyang pansin. Kung si Kristaps Porzingis ay madalas punahin sa kakulangan ng physicality, si Kai ay natural sa pagkuha ng bola sa ilalim, gaya ng kanyang 18 rebounds na siyang nagbigay sa kanyang koponan ng mahalagang second chance points. Sa depensa, ang kanyang haba at timing ay nagbibigay ng malaking bentahe sa pag-alter ng tira ng kalaban. Bukod dito, ang pagiging mapagkumbaba at masipag ni Kai ay mga katingian na siyang nagtatakda ng kanyang landas tungo sa tagumpay. Sa kabila ng hype at atensyon na natatanggap ni Kai, nananatili siyang nakatutok sa kanyang pagunlad. At ang ugaling ito ay katulad ng kay Giannis Antetokounmpo na mula sa pagiging isang raw prospect ay naging isang two-time NBA MVP. Ang kombinasyon ng kanyang mindset at kakayahan ay nagbibigay daan para kay Kai na patuloy na mag-evolve bilang isang world-class player. Ang mga laro ni Kai sa Japan ay nagdudulot ng tanong, handa na ba si Kai para sa NBA? At ang paghahambing kay Kai kina Kristaps Porzingis at Giannis Antetokounmpo ay nagbibigay ng ilang mahalagang pananaw. Pareho sina Giannis at Kristaps na pumasok sa NBA bilang raw prospects na kinailangan ng oras upang mag-adjust sa pisikalidad at bilis ng liga. Si Giannis, particularly, ay nag-transform ng kanyang katawan at kasanayan upang maging isang dominanteng manlalaro. Katulad nito, si Kai ay may mga kinakailangang pagbutihin upang magtagumpay sa NBA. Ang kanyang footwork sa ilalim ay kahanga-hanga, pero kailangan niyang paghusayan ang lateral quickness para sa pagbabantay ng mas maliliit na mga players. Ang consistency sa kanyang long-range shooting ay magiging mahalaga upang magampanan niya ang papel bilang stretch big. Ang pisikalidad ng NBA ay isang hamon. Bagaman siya ay may taas at haba, ang pagpapalakas ng kanyang katawan ay magiging susi upang makipagsabayan sa mga elite centers at forwards ng liga. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.